Nabutata itong intrigador na reporter mga kababayan sa sariling show niya. Dahil tinanong kasi niya mga kababayan itong founder mismo founder mismo ng survey firm mga kababayan na bakit mataas pa rin ang rating ni Sara Duterte mga kababayan sa kabila ng mga kontrobersiyang hinaharap niya, confidential fund, si Madriaga daw mga kababayan. Bakit hindi daw natatablan si Sara sa kanyang ratings mga kababayan? Sabi ng intrigador na reporter. Ayun, ni-real talk siya mga kababayan ng may-ari mismo ng survey firm. WR numero. Ang sabi ng kausap niya mga kababayan. Simple lang ang sagot. Mas maraming pro Duterte. Kaya mataas pa rin ang ratings ni Sara Duterte. The simplest explanation is the best answer mga kababayan. Ayan, mukhang hindi na ipinta mga kababayan ang itsura nitong babaeng reporter sa narinig niya. Panoorin niyo po Sa tingin niyo po bakit hindi pa nawawala yung tinatawag na Duterte magic sa kabila nga po ng mga impeachment trial, Wow! Impeachment trial! impeachment complaints, Complaint! tapos ang issue pa ng confidential funds. Confidential funds! Ano pa? Andyan pa yung sinasabi nitong si Madriaga. Madriaga! Pinagulat-gulat pa mga kababayan. Alam mo bakit Dahil kayo lang din ang naniniwala sa inyong mga kasinungalingan. Sila lang mga kababayan ang convinced dito sa mga taong ito sa issue ng confidential fund, kay Madriaga. Sila lang din ang naniniwala. Ang maraming tao na sumusuporta kay VP Sara Duterte, which is the majority, hindi naniniwala dito sa mga pinagbabato ninyo kay VP Inday Sara. Diba? Laban po kay VP Wow, Sara. diba? Ano pong pananaw niyo po dito? I think babalik tayo doon sa campaign ni President Duterte noong 2016, 10 years ago. I think Ang sabi ni Baste mga kababayan, dalawa lang naman daw ang ipinangako ni Tatay Digong dati. Ang kanyang plataforma. Labanan ang korupsyon, labanan ang droga. O ginawa niya mga kababayan. Kaya hanggang sa huli, mataas pa rin ang rating ni Tatay Digong Duterte. At yung dalawang nilabanan na yun mga kababayan ni Tatay Digong, pag-upo daw ni Marcos, yung droga at korupsyon, binalik ni Bongbong Marcos mga kababayan. Yung dalawang bagay na nilalabanan ni Tatay Digong Duterte at winaksi, binalik ni Marcos. Kaya ang mga tao, uhaw na uhaw ngayon mga kababayan, na gusto nila na ibalik muli ang pamumuno ng isang Duterte na kung saan lalabanan ang korupsyon at ang droga na binabalik ngayon ni Marcos mga kababayan. Yan ang dahilan. the Dutertes were really able to create this compelling narrative that they are able to create practical results through strength and through Hindi nga narrative mga kababayan dahil ang narrative parang kwento. Kwento pa ba yung mga ginawa ni Tatay Digong Duterte? Nakita natin ang resulta. Talagang mayroong mga kababayan, mayroong maipakitang resulta. some level of compassion towards Filipinos. I think nag-stick yan sa mga tao, and until now, Tapat at malasakit. ganyan pa rin mag-isip yung mga tao at hindi nag-iba yung kanilang affinity towards the Dutertes. Alam mo bakit? Dahil nakita natin nung umupo si Bangag mga kababayan, napakawalang kwenta na kahit na yung mga dilaw mga kababayan at maraming mga hindi naman sumusuporta kay Tatay Digong Duterte dati, nasabi na ibalik ang mga Duterte. Anong klaseng gobyerno ito ngayon mga kababayan under the Bangag administration? Kipangit pala. Malayong malayo sa isang pamamalakad ng isang Duterte mga kababayan. And na-sustain naman nila yung brand na yan, no? Of course, through President Duterte, when he exited his office, napakataas pa rin ang support para sa kanya. Napakataas pa rin, 88%. And si Vice President Sara Duterte, kahit anong sabihin nyo about her, Anong sabihin nyo, media, mga intrigador? Sila lang naman ang nagpapalaki niyan, mga kababayan. Ang parte ng kasabwat ng media, yan, sabwat yan sila, mga kababayan, sa sumisira kay VP Sara dahil yung mga balita nila, mga kababayan, talagang mapanglason, twisted, malisyoso. actually, you would say that she also has this level of charisma. Sa kanya, beyond the father. So kaya na-sustain yung ganyang level of support doon sa mga sa Duterte faction, sa Duterte family. But yeah, so I think it's really that strong message of change, kasi kakaiba talaga ang mga Dutertes compared with sa mga pumasok sa politika dati, especially after the EDSA revolution. Hala no,
nakita nyo mga kababayan ang speech ni Mayor Baste kanina? Hindi ba kaya mga kababayan na siya ang tinutukoy ni VP Sara na nirecruit niya para maging vice presidente niya? Dahil sa speech ni Mayor Baste mga kababayan talagang binantaan niya ang mga kurakot mga kababayan. At isa lang daw ang kanyang sisiguruhin din daw na dapat talaga ang ulo daw ni Marcos na papanagot yan mga kababayan, ang ulo ng kurakutan. Sabi ni VP Sara ang kanyang vice president ay siyang tutugis in charge mga kababayan dito sa paglaban sa korupsyon. Panagutin ang mga dapat managot. I love it! I love it! Revolution ng 1986, no? At nagpalit tayo ng gobyerno. Nag-present sila ng kakaibang message at kakaibang platform. And until now, nagre-resonate yan. Although, nag-evolve yung reasons for support, no? Reasons? Para sa mga Dutertes. And I think you would also see na nakikita natin yung level of support din for President Marcos hindi ganun kataas. Wala negative na nga. Bangag In fact, noong November, nakita natin yung very, very sharp decline of support and satisfaction rating for him. Na Bakit bumaba kasi? ng 21%. Nakita natin nag-slightly pick up yan to 28-29% today, itong nirelease namin. Pero, mas Tapos ano pa yan ha? Mayroon pa yang mayroon pa yang magic sarap. fluctuating yung kay Bongbong Marcos. Pero yung satisfaction rating sa job performance na nito ni VP Sara has always been Consistent. high na nasa 40+%. Oo, see? High 40s. And so you can see that big gap, no? And to be able to break that, parang to break that level of satisfaction support for Vice President Sara, her opponents will need to create a compelling narrative, an equally compelling Wala na Hindi negative nga. Kahit anong naratiba mga kababayan, ginamit na lahat. Media, pera, lahat. Pati gobyerno mga kababayan, kapangyarihan. Wala na silang nagagawa mga kababayan. na nagawa nila at nasustain nila, as I said, starting 2016-2015, na nasustain until today. Kaso, we have not seen that. No? So it's hindi lang sa ginagawa ng mga Duterte, no? Pero yung hindi rin nagagawa ng mga kalaban nila o na nag-oppose sa kanila, no? Or nag-oppose or parang not necessarily aligned with them. And as you know, ito yung Marcos faction, pati itong liberal progressive faction, no? I don't think they were able to, until now, they are not able to create this counter narrative or counter brand, an effective opposition, opposing well. I don't think we've seen that. I don't think we have seen that yet. Over the past few months, sobra akong Samantala mga kababayan, continue tayo dito. Diniscuss din nila ang kahayupan ni Marcos mga nalungkot sa kababayan. future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit gaanong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, Corruption! for example, our industry ay Oo. Bagsak din mga kababayan. Bagsak din ng ating mga industry. hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga Wala nga mga bagong infra. kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. Matataas. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Napakasama. Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment at Lahat mga kababayan bagsak. noong 2016 to Ay, 2019 nako. pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Napakaganda. Yung Yung kay Tatay Digong, kung wala lang COVID mga kababayan. Kung wala lang COVID, sana napakaganda na. Malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gustong mag-invest na foreigner sa Pilipinas. Dahil kay Marcos, si Marcos talaga mga kababayan, dahil magnanakaw ang image ni Marcos mga kababayan sa buong mundo. Magnanakaw. Noon na yan dati pa.
Tapos ngayon talaga mga kababayan, buong mundo, nalaman na yan na magnanakaw yan si Marcos. Plus, yung pagiging addict mga kababayan, hindi na rin yan maitatago. Alam na rin yan ng ibang bansa. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. Sinabi ni Aimee eh. Oh. Sinabi ni Aimee ha. Oh, inanunsyo. World news yun mga kababayan. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya. So malabo po pala na bawiin natin. Halimbawa, Meralco, yung tubig, Maynilad, hindi siya pwedeng bawiin ng gobyerno kasi nakakontrata siya eh. Opo, kaya ini-explain ko lang na napakalaki ng mga problema ng ating ekonomiya dahil hindi lang sa 19 trillion plus na utang, kung hindi din yung mga nakalock in na mga matataas na presyo sa lahat ng ating mga utilities na ang resulta nitong lahat, bakit naman papunta sa Pilipinas ang investor kung saan mataas ang buwis, mataas ang utilities, pero Maraming kurap. pangit ang serbisyo, doon na lang Kotong. sila sa ibang mga bansa. Hindi kaya sinasadya nila talaga yan? Para palubugin yung Pilipinas? Pwede. Parang gano'n ang nangyayari eh. Pwede. At tsaka mga kababayan, sinasadya nilang harangan ang mga investors dahil, kompetensya sa negosyo nila eh. Kompetensya. Oh. Well, kahit naman yung mga kurakot, hindi makikinabang na maliit ang ekonomiya ng Pilipinas, pero basta iniisip nila na kumita na lang tayo habang nandoon tayo at kapag pigang-piga ng Pilipinas, anyway, abroad naman ang yaman natin. Kong, Pigang-piga. si Kong Toby, gusto niya masuspend yung yung tax, yung 12%. Pwede ba yun? Kung baga, habang may crisis tayo sa langis, habang mataas yung gasolina natin, pwede bang isuspend muna natin yung 12%? Kaya ko nga sinabi na gusto ng mga congressman at senador na tanggalin tong VAT na to kasi napakarami. In fact, may mga nag-share pa sa akin ng ibang mga articles kanina ng ibang mga nagpahayag din ng kanilang suporta para sa pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagbotohan na lang ng Kamara at mangyari na yan. Yung sinusulong mo kong, di ba iba na finance secretary ngayon? Baka pwede i-follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung umaharang dito kasi Sino ba yan? basically Marami. nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhatan na. na sige, bahala kayo sa nakawan nyo pero Nakawan pa huwag nyo more. kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yun? Hindi, mismo yung pangalan mismo. Pangalan mo kahit Ipo-point out ko na lang. Kong. Makakasuhan siya. Yung Babae, isang lalaki? mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Eh doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. 'Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, 'di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila. Social lang. Hindi masyadong social. napubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So, konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang Ayun. promotor talaga ng sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga Oligarch nga mga kababayan, pumapasok din mismo sa sa politika. partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... opo, kaya actually ako, Masama, pero ayun, hindi mo papahuli eh. medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo. Pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan Parang hinihingal si si Leandro. ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, Di ba? Na alam naman natin, Yung Niyayari nga siya ang kanyang di ba? Ifa-fine siya mga kababayan sa kanyang negosyo. nangyari kasi doon, finailan ng kaso.
Oh, Kaya ang maganda siguro konsulta ni Kong Kiko, who by the way kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Eh, hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito ay may magandang mga idea. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't Marcos hindi din. matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung provincial wage. Kasama dun si Speaker, pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Pati natutuloy. Kasi iba yung pumirma. Kulang. At alam naman natin Isa lang ang boto niya eh. sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng speaker. Pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Ha? Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat kayo. pwersahan na yung issue na to sa mga susunod na pagdinig at hindi naman nila kaya sigurong iwasan ng question, pumipirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasimple yun Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman Tignan natin kung isa-schedule na yung botohan. Pag Pero hindi ni-schedule, mabuti walang nga kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, Siyempre, gusto ng The mga Book of politiko Eli. na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang Oo nga no, yung mga congressman sunod-sunuran Balls, lang yung yan. Wala. Speaker dahil sumunod-sunuran Kahit sinong lang siya speaker. sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga question. Okay lang sana mga kababay kung ang executive batino, kagaya ng Tatay Digong, bahala sunod-sunuran sila. Pero, Diyos ko, ang executive mga kababayan, walang kwenta. No quanties. Ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung istorya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagkokontrol ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganon na nangyayari ngayon Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now? Na kayo ay, mga kasamahan mo ang para bagang na didiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-press con
na nagka-question bakit hindi pa ni-release ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Wala Tinanong pa? ko din to after the hearing on Wednesday kung meron na. Wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba Baka wala nang naubos ang pera, ninakaw lahat mga kababayan. nakakatanggap pa ng budget mula sa executive? Lahat nga ng mga congressman ngayong Bakit 2026, wala pa na-release? wala pang narilisan. Hindi, kayo sa, po. Ninakaw ba? Lahat na, wala. Grasya. Wala. Wala. Sa DPWH. Opo. At syempre may DSWD, may iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may unti-unti nang lumalabas. Pero nakakapagtaka, una, bakit April na, wala pa. Kung ito po ba ay dahil kulang ang pera na ng ating gobyerno o pinipigil lang for some reason ang pag-release ng budget. Pero yun po ay ang explanation bakit mabait ang mga ordinaryong congressman sa executive dahil sila nga ang may control kahit ng pag-release ng pera. Hindi, kasi kaya ako natanong sa inyo yun, kasi sigurado naman ako, dahil sa ginagawa ninyo, hindi kayo nabibigyan ng pondo ng executive. Pero kinakaya ninyo. Nakakaya ninyo mabuhay, nakakaya ninyong gampanan ng inyong trabaho bilang representative. Oh, dapat lang mga kababayan. Gusto nga natin sahod lang, oh. Sweldo lang yan ang kanila mga kababayan. Wala na yung mga project. Bakit kayo hindi kayo executive? Bakit kayo mag-project dyan? ng inyong lugar. Pero bakit kaya sa tingin ninyo itong mga kasamahan ninyo hindi kaya yon? Hindi masatisfy sa sahod lang nila. Kailangan talaga nilang kumita. Actually, Magnanakaw. I think in the Kurakot. overall picture, malaki ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga posisyon. Kaya ang ninanakaw nila ay para lang din manalo sa susunod na eleksyon. At ang iba nga ay natatalo pa at gumagastos pa. Kaya ang dapat baguhin siguro yung sistema na magastos ang ating mga eleksyon. Kaya din naman yung mga iba, kung ang pinapalabas nila, hindi naman sila nagnanakaw, pero ginagastos sila sa kampanya, ang pera galing sa mga donor. Kaya kailangan palaging tignan magkano ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga eleksyon at ano ang kapalit ng ginagastos nila. In my case, swerte lang ako na may kakayahan na ako bago ako pumasok sa politika at hindi ko naman Bilyonaryo. napapakinabangan ng ating pwesto ngayon para sa aking pribadong interes kasi binenta ko na rin ang aking negosyo. Kaya nandito lang ako dahil ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Pero kung hindi po sa nagkataon lang na may kakayahan ka at gusto mo lang pumasok sa politika, kung ikaw ay nangangailangan ng suporta ng iba, maaaring sabihin na maraming mga congressman at senador ay may magandang intention sana. Pero dahil nakaasa sila sa mga funder, kung galing sa nakaw sa gobyerno man o sa mga negosyante man, ang resulta po nito ay hindi nila kayang paglingkuran yung interes ng karaniwang tao. So may kakayanan kayo bilang tumakbong Congress. May kakayanan kaya kayo tumakbo ng senador? Hindi Kasi pa, gusto namin kayo bata tumakbo. pa eh. Well, Bata pa. ang gusto ko kay Donald Trump noon, bago siya pumasok sa Iran, ay ipinagmamalaki nga niya na hindi niya kailangan tumakbo para yumaman. Dahil Ay, Diyos ko, si Trump mga kababayan. Huwag mong i-idolize si Trump dahil mukhang, ewan lang natin si Trump. Okay na sana yan dati noon, si Tatay Digong pa. Ngayon parang nabully na talaga mga kababayan. Negative na rin si Trump sa rating. mayaman na siya. Meron nga mga espekulasyon mga kababayan na si Trump ang nasa likod ng COVID. Oh, nagka-crisis, 'di ba? Tapos siya din ang nasa likod ng war ng Iran ngayon. All for the money, Lord. Kaya kaya niyang paglingkuran ang ordinaryong mamamayan. Pero ang iba naman nananalo na hindi kailangan gumastos ng malaki. At ang point ko naman ay hindi lang naman dapat ang mga mayayaman ang tumakbo. Pero ang point, and I'm bringing this out because medyo na-turn off ako sa hypocrisy ng iba sa ating politika na nagkukunyari na sila ay para sa bayan dahil hindi sila nagnanakaw galing sa flood control. Pero ngayon na tinatalakay ang mga economic policies, tahimik sila sa mga makakatulong sa mga ordinaryong tao kasi hindi man galing sa flood control ang pondo nila, galing naman sa mga donasyon ng mga negosyante. So itanong natin ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo bang tumakbo si Kong sa Senado? Comment kayo dyan, ha?
Dami na daw, masyado, magkakamag-anak na. Nandoon pa yung mami niya sa Senado Hindi, kung maganda naman ang ginagawa Oo. Hindi, in fairness na-interview ko ang mother nyo So, alam ko na maayos ang ginagawa Di ba last term na nung ano niya? Yun lang yun lang kasi ang reservation ng tao kasi nga yung anti-dynasty bill, pabor ka ba doon? 'Di ba? Kasi syempre may nanay ka sa Senado. Tapos dahil sa mga ipinakikita mong husay ngayon, tsaka pagmamahal sa bayan, parang gusto rin ng mga tao pero na. ang tanong dyan, mas gusto mo ba si Soto na kahit walang kamag-anak na nandun kaysa sa kanya? Ayun lang. Ayun nga kasi hindi ako naniniwala ako sa naniniwala ako sa yung dynasty na mabuti. Meron din naman mga dynasty na masama. Oo, hindi ba? Pero tanong, si Kong, gusto mo ba? Sa totoo lang, ayoko naman talagang maging politiko at hindi naman ako excited na tumakbo para sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. Gusto ko lang na magkaroon ng malaking pagbabago ngayon na. At ang wish ko nga sana over the past few months was magkaroon ng mas malaking political changes sa ating bansa pero hindi na isa katuparan. Pero ako po naman kasi ay may magandang ng buhay bago ako pumasok sa politika at hindi man ako masyadong excited na tumakbo para sa isang posisyon. Now that being said, pagdating sa question of dynasty, ako po ay sang-ayon sa anumang pinaka-extreme version of the anti-dynasty bill kasi nga hindi naman kami sa aming pamilya nakikinabang sa ating mga pwesto. So kung ano man ang oportunidad para mag-occupy ng isang posisyon, then tatanggapin na lang natin. Pero ang masasabi ko nga na nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may mga mag-asawa, magkapatid. Kung gawin na lang natin 100 ang kung mga posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan. Kung tanggalin na lang kaya yung mga Mas congressman. maganda. I mean, Party list. marami naman mga ayaw na maging unicameral kasi ang isip nila baka yung mga nasa Kongreso makikinabang kung wala ng Senado. Pero kung ano man ang sistema, kung per province o national, kasi yan naman ang debate between Congress and Senate is secondary to me. Ang point is, ako'y pabor sa anumang sistema ng ating gobyerno na makakabawas sa mga pwesto sa ating gobyerno. Kasi pag parami ang mga politiko, parami Marami din magnanakaw, ang kailangan na magnakaw para to feed themselves, di ba? At I think yun ang sakit kasi ng ating bansa. Ang populasyon natin ay mas maliit sa ibang mga bansa pero mas maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado. Kaya siguro mas malaki din ang corruption dito. Parang nalilito tayo kung sinong magnanakaw kapag sobrang dami. Pero pag konti lang yung magnanakaw, madali nating Hindi, ang ma-pinpoint, unang ganun ba? Ang magandang unang tanggalin dyan yung maingay na tabingi, yung bading. Tanggalin mo kagad dyan. Party list na Kaya naman. nga, Si Percy Paloma. nalulungkot ako na sinasabi ng iba, ang sakit ng politika sa Pilipinas, ang dynasty. Kasi totoo man yan, maraming ibang mga sakit. At ang mga sakit na yan ay magagamot pagbawasan mo lang ang mga pwesto sa Anong gobyerno. stage na yan? Ang stage ano na, stage 4 ba yan? Sinabi ko nga kanina, naisip ko na napaka-baba na lang ng pag-asa natin sa mga susunod na mga taon dahil sa laki ng ating utang. Kaya baka stage 4 na ang Pilipinas. Hindi ka ba napapagod? Pinaglalaban mo, nasa tama ka, alam mo, nasa tama ka. Pero bakit parang wala nakikinig? Kaya Hindi nga, ka ba napapagod sa O ganyan? frustrate. Oh. aaminin ko na, nung January, akala ko magkakaroon pa ng malaking pagbabago sa ating bansa. At hinihikayat ko ang mga iba na ilabas din ang mga impormasyon na meron sila at sana talagang magkaroon ng malaking pagbabago dahil sa issue ng flood control. Pero ang nangyari, successfully na pagtakpan na ang issue ito at walang talagang nangyari, 'di ba? Kaya ang ginagawa lang natin ngayon ay to make the most of the opportunity now to advocate for lower government spending, less corruption in government because of this economic crisis. Pero mas interesado ako sana
kung mabuksan ulit yung flood control. Kasi yun yung talagang kailangan na pag-usapan. Tungkol kasi sa accountability sa mga politiko natin yan. Pero ngayon, mga politiko, ginagawa pa nila na sila ay bida dahil nasa krisis tayo ng langis at sila ay may ayuda na pansolusyon. Pero pag malilimutan natin ang issue ng flood control, parang we're playing into the hands of the people that want to cover up the issue. Kung, nabanggit nyo na yung flood control. Marami kasi nag-aantay dun sa sinabi ninyong Cabral Files eh. Bakit hindi na tumuloy-tuloy yun? Ba't hindi lumabas na yung talagang dapat lumabas dun? Salamat po sa inyong tanong. Nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor. Kasama na ang mga dating mga naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang isang konsiderasyon ay yung mga testigo nito ay buhay pa. At kung ilalabas lahat ngayon, baka hindi sila mabubuhay pa. Dahil ang fear, for example, of Zaldico, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas at ilabas lahat ng alam niya ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Diba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun eh. Pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi ito inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero at least may konti tayong consolation. At ito po ay ito. Naniniwala ako kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon, mangyayari siya by 2028. Kasi ang lumalabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin ang mga behind sa flood control anomaly, then siguradong sigurado na maraming makukulong by 2028. Alam nyo kung, I'll be honest with you sa tingin ko, like pinag-usapan natin to kanina eh. Maganda kasi makausap nyo yung mga tulad namin. Hindi ko sa pinagmamalaki. Kasi kami po yung nasa ground. Yung makakausap ninyo, mga politiko. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao parang ayaw o hindi sumasama ay dahil sa nararamdaman nila na para bang pinaglalaruan sila na unti-unting nilalabas. Bakit na lang hindi ilabas ng bagsakan and let the people judge? Kasi nga, di ba, meron tayong kasabihan, the truth shall set us free. But the truth should be the whole truth. It's not the half, not the 3/4. Kailangan buo. Ang nararamdaman kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa SOCMED, bakit pa unti-unti ang labas? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ano ba? Is this politics o nag-iimbento? May script ba? Ba't hindi nyo na lang ilatag lahat? Kami nang bahalang magtansya kung totoo ba to o hindi. Kasi nangyayari, parang, eto hindi naman po para anin yung iba nating kababayan na naglabas. Halimbawa, yung kay Atty. Baligod, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung sa inyo, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung kay Kiko, kapiraso pa lang din lahat, hindi pa nilalabas. So tuloy, ang tao, parang, ano ba? Ano ba talaga yung totoo? Tell us the truth and we will be the one to judge. Di kaya baka inaantayin yung mamatay na yung
Tapos sa kanya Hindi, ilalabas kasi na to. naintindihan ko yung sentimento na kailangan protektahan yung mga ibang taong buhay pa na nandyan. Pero hindi ba hayaan na lang natin ang katotohanan ang siyang humusga? Well, may Mag-agree ba si Kong Liviste sa akin kung sasabihin ko na yung sinasabi ni Banat Bay na itodo, baka mas lalong ma-overwhelm yung tao tapos hindi nila alam kung ano ba yung kung saan sila magfo-focus. Kung sabay-sabay ilalabas ng buo itong ano na to. Well, meron akong direct sagot na yung iba hindi nila inilalabas lahat dahil ang iniisip nila ayaw nilang makulong kung sila ay sangkot sa issue na yun at sila ay maaari sana maging whistleblower. In my case, wala naman akong kinalaman sa flood control kaya gusto kong ilabas pero hindi din naman galing sa akin ang impormasyon. Galing sa mga tao na ipinagkatiwala sa akin o na balitaan ko lang sa kanila ang impormasyong ito. Kaya kung manggagaling lang din naman sa akin, sasabihin naman ng ating kagalang-galang na mga opisyal sa gobyerno, fake news ang galing sa akin. Kaya ang pinaka-importanting mangyari, maglakas loob ang mga tao na may direktang involvement dito na magsalita. Pero ang problema, kung hindi naman sila susuportahan either ng gobyerno o ng mga tao, makukulong sila. Kaya si Zaldico lang ay may sapat na impormasyon para ma-explain yung buong kwento. Pero kung sa tingin niya may patutunguhan ang paglalabas niya nito, siguro inilabas na niya. Pero inassess nila na hindi, kaya siguro after November tumigil na. Ba't hindi nyo naisip kong na magtulungan kayo ni Zaldico? Actually, yun yung inaasahan ko na yung iba ay lumabas din. At pag ang isa ay mag-tell all na, yung mga iba ay maglakas ng loob din na mag-tell all na. Pero alam mo, dapat pinag-usapan na ito off kami. Kasi nakikinig din yung mga espiya ng gobyerno dito eh. Sila ng idea. Oo. Baka biglang bukas patatahimikin yung iba dyan. Pero alam naman nila ito. Ang point ko lang kasi is kung may mag-move ng isa sana, baka in fact, I know for a fact na naturally mas lalakas ng loob yung mga iba dyan. Pero kahit isa ay hindi naglalakas ng loob kasi yung Nag-aantayan kayo. na pick up ko sa kanila, hindi din sila nag-aantayan. Napakalayo sa tingin nila ang readiness ng taong bayan para tumugon kung ilabas nila ang katotohanan. Kasi kung sakaling sa 2028 yan nilabas, magmumukhang propaganda. Pagkatapos ng election to. Tapos daw ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon. Kaya alam kong yung iba sa inyong mga nanonood ay gustong ngayong taon na magkaroon ng accountability. Pero ako ang siguro isa sa mga pinaka may gusto na magkaroon na kaagad ng accountability. Pero ang in fact aking attempts over the past few months ay ma-advance ito hindi lang sa mga bagay na alam na ng iba, pati sa mga ibang bagay na hindi pa alam ng iba. Pero ang masasabi ko lang po, at least by 2028 magkakaroon ng accountability.